Hi guys, welcome back to our channel Doc Trader PH, and today is July 6, 2020 and we will conduct our technical analysis of the Philippine Stock Exchange market. Pero before anything else guys, disclaimer ko lang na these are purely technical analysis. It's not a hype, it's not a recommendation. So wag po natin mami-misinterpret. Now, for our verse of the day. Go to the ant, you lazy one. See its ways and become wise. Although it has no commander, officer, or ruler, it prepares its food even in the summer. It has gathered its food supplies even in the harvest. Proverbs 6 verse 6 to 8. Ayan. Full of wisdom talaga ang Proverbs. And before anything else, guys, please subscribe and hit that notification button. Maraming salamat at nasa 479 na tayo, no? As I've said in the past videos, kapag umabot tayo ng 500, baka gumawa po tayo ng tutorial, no, for the beginners kung paano gumagana itong mga ating analysis at mga indicators. Oh, and before we start again, maraming salamat po pala kay Sir Mark. Siya po ang the brains behind this free charting website. Kaya, salute to you, Sir Mark. Now, let's get down to business. Dito. Ayan, very controversial, no? At dahil nga sa news nito, tuloy-tuloy ang kanyang pagbaba, opening at 2.92, so gap down. Although, it managed to close above the support. So, tignan natin, no? Kasi guys, nakakabuo tayo dito ng trend line. Ayan. So, banda dito ang ating trend line sa kanya, no? So, important na for the next few days, mag-sustain ito sa ating support. Although, look at the volume, very good, very healthy pa rin, no? Hindi siya hinahayaan bumaksak sa support 2, but let us see. Tingnan muna natin ang ating primary indicators. So, may nag-comment, no? Natutuwa daw siya at ina-explain natin kung para saan ang bawat indicators in the past video. So, kung makikita natin, bumababa ang ating momentum, no? Meron tayong lower low sa ating histogram. Negative siya, guys. So, malakas talaga yung sell-off and ayun, very sharp ang ating angle. So, red over blue, pabaksak talaga. So, again, not good time to entry, no? Dahil hindi natin alam kung magsusustain pa yan. Kung mapapansin nyo, after niyang, ayan, yung RSI niya, no? After niyang tumama dito sa kanyang previous high, dire-diretso pababa. So, let's take note pa rin, no? Na hindi pa natin nakikita ang bottom nito. Hindi pa siya nag-stabilize. And then, kasi yung nito nababa pa, dire-diretso, wala siyang immediate support. Kung may immediate support man, butas na. Ito yung immediate support niya dito banda. Ayan. Dito ang immediate support niya, butas na. Okay, tingnan naman natin ang ating MAs. So, tingnan natin kung saan siyang MA, no? Mga important parang landmarks natin. Also, add na rin natin ang Bollinger Band. And then, ang ating Ichi. At ang ating PAR. Okay, mamaya na itong mga MA natin. Tago muna natin. So, let's see. Ayan. So, nasa taas pa rin siya ng Ichimoku Cloud, no? Tago ulit natin si Bollinger Band. Baka naguguluhan kayo. Ayan. So, itong Ichimoku Cloud, guys, no? Nasa taas pa rin siya, meaning bullish. However, no, sharp downward pa rin. So, nakikita natin yung Ichimoku Cloud nandito na banda sa may bandang support. Kapag nag-continue siya consolidate dito sa support 1, is madagdagan yung evidence natin na tutuloy-tuloy pa siya ng consolidation within the support 1. However, kapag bumaksak siya dito sa support 2, aantayin natin possible consolidation ay ang immediate support around this area. Dito. Sa 1.72, no? If ma-break niya, magtuloy-tuloy siya mag-break sa support 2. Okay, so wala pa tayong nakikitang immediate na uptrend dito, no? Wala pa tayong nakikitang buy signal.
Makikita lang natin ang kanyang downtrend. For the HMO Cloud, as you can see guys, no, very volatile ang stock na to, especially now. Isa to sa mga pinakamataas or pinakamaraming nagtitrades. And kung mapapansin nyo, ayan, ang ating volatility indicator, 67.60%. Ganyan kataas ang volatility nito right now. So be careful, no? And then, for the parabolic star, tago ulit natin si Bollinger. Ayan, makikita natin, nagpakita na yung tatlong bilog dito. Sige, palitan natin ng kulay, gawin nating dilaw. Para mas madali makita na ating hindi pa ganun kasanay ng mga mata. Puti na lang, mas maganda pala. Ayan. So, kung makikita nyo, signal of strong bearish trend, pababa po, dire-diretso. Dahil nandiyan na yung tatlo nagpakita. Actually, matagal lang nagpakita yan nung nakaraang video pa, no? So, nag-ano lang to. Nagko-confirm lang. So, for our MAs, let's check. Kung nasaan na ba tayo. Not 100. Let's check. 100. Still loading. 200. Ayan. So, it went below the MA 200, dire-diretso pababa. So, important price again, 3.02. Tignan natin kung mag-support or magko-consolidate yung support na yan or mag-hold yan. Otherwise, still a lot of room to fall down. Okay? Next one is, what's this stock? Okay, nag-reset po siya. I'm pretty sure this is AppV. So, tingnan natin si AppV. Si AppV ngayon nagkaroon ng negative 0.67 na baba ng price. And katulad na sinabi natin last time, bumababa nga talaga. Let's see kung nasaan siya. Tingnan natin ng ating indicators. MACD, RSI. Sama natin si paring par. Ichi and BB. Okay. So, as you can see guys, no? Consolidation phase near the support. Eto. Natin ang ating pen, brush. Ayan, malapit siya dito. Sa ating support. And, nakikita natin dito, given the parabolic star, diretso siya pababa. Meaning to say, meron pa rin tayong downtrend, wala pa rin tayong signal na mag-uptrend siya anytime soon. And then, the volatility, nagko-contract po si Bollinger Band, itong kulay blue natin. Itong kulay blue, nagko-contract pa rin, no? So, kung tingnan natin sa lower time frame, para mas makita, ayan. Kita niyo yung contraction dito. And then, nasa below siya ng Ichimoku Cloud. Ito yung Ichimoku Cloud natin, no? Kulay pula. Meaning, very bearish pa rin ang kanyang trend. And then, parabolic star saying na it's gonna go down even still. So, mahalaga, ang price to check natin ay dito sa 26.60 for our immediate support, no? Otherwise, baka bumulusok yung pababa. For the short term, 5 minute, mukhang magkakaroon tayo ng short. Hindi pa natin pwedeng masabing strong to dahil sobrang short ng time frame natin, 5 minutes lang. So, short uptrend, no? Kung magkocross man ito, magiging blue over red. And kung titignan natin, ito yung kanyang resistance to beat. Kailangan niyang mabit itong current resistance natin. So, again, ba't natin nasabing resistance yan? Kasi, ito guys, nag-hold yung resistance around this area. Sorry, pangit. Ito. And then dito. And then dito rin. Ayan. Okay, so wala pa rin tayong good entry para kay AppV. Now, let's go to MM, ang kanyang partner. Ayan, downtrend pa rin guys. Kung mapapansin nyo, we have a trend here. Simulan na sa pinakataas. Ito ang ating trend. Ayan. So, malakas pa rin. Nakabuo tayo ng downtrend dito, no? And then, it went below the support 1. So, mukhang maghuhukay pa to sa ilalim. Dahil, ayan, very evident pa guys, ang ating gaps to be filled.
Okay, and we have 2 gaps pala. Gaps. Ayan. So, ayan yung mga areas, no? Tignan nyo na lang yung numbers dito. 2.41 to 2.26, 1.92 to 1.51. Now, let's check our indicators. For the MACD, for our momentum, di nag-click. For the MACD and our RSI, wala tayo masyadong makita dahil malaki ang time frame. Let's check for 1 hour. Ayan. So, eto guys, yung sinasabi kong trend kanina. Ang lakas ng trend niya, no? Kahit short term na lang, tingnan natin. Ayan. So, yan. Malapit na siya sa oversold area and hindi pa natin makita yung bottom niya since nabasag niya nga itong support dito. For our momentum indicator, very negative. Though meron tayong higher low. Yan yung higher low natin, negative pa rin yan. And malayo nyo, hindi pa rin sila nagko-converge. Itong blue tsaka red line. Ibig sabihin, possible na dire-diretso pa bumaba. And remember, be careful of the gaps. Now, let's check for the Ichimoku and then the Bollinger Bands. Okay, for the Ichimoku, as you can see, it went below the cloud. Kung dito yung cloud, ayan, nandito siya. Nasa boundary siya ng pagkaroon ng cloud. Pababa. So, downtrend tayo dyan. And for the volatility, highly volatile na siya, no? Makikita nyo after ng constriction ng band natin dito, ng Bollinger Band. Wait lang. Okay. Bollinger Band natin, magkaroon ng strong movement. At ayun, pababa nga. Again, hindi pa natin makita yung bottom nito if kaya pang mag-sustain or lumaban ni support 1 or not. Now, for our next stock is nickel. For good news, no, tumaas siya ng 6.5%. Ayan, binasag ang resistance 1 and now retesting the resistance 2. And guys, I want you to take note, no, para malaman nyo kung totoong breakout is that it should have a very good volume. And there you go. Times 2 ng average natin, no? So, tingnan natin kung magkakaroon ng pullback or mababasag niya itong resistance. Now, let's go to its... Simulan natin kay moving average, no? The average, depending sa number of days. Check natin kung may makikita tayo dito. Okay. 450. Check natin 100. Ayan, 100. And then, 200. Okay. So, ayan, medyo mataas yung 200, no? Pwedeng hindi muna natin isipin. So, gawin na lang natin 50 muna. For the sake of discussion, as you can see, guys, na ito yung MA100 natin, na break siya noong Friday. And still, a good way, no? Maganda pa rin ang ating uptrend sa kanya. And, guys, tignan nyo po, ito po yung MA50 acting as a support. Actually, MA50 and MA100 are both now acting as support dahil mas mataas na sa kanila yung price candle natin, price action. However, kung mapapansin nyo, MA50, kung magtuloy-tuloy ang uptrend niya, would cross above MA100, signifying a golden cross. So, what do we mean by golden cross? It is an indicator na nagsasabi na magiging bullish pa ang movement ng stock na to. Okay? Now, let's see for its MACD. Forgive me, Bollinger Band muna, tsaka Ichimoku. Tsaka SAR na rin. Nakakawili rin tignan nito, no? Ayan, as you can see guys, no, it went above the Ichimoku cloud, signifying a very bullish run. And then, ayan, nagko-constrict po tayo, nagkakaroon ng constriction, pero hindi pa sure yung market, no, constriction to or another volatile move. So, pero makikita nyo guys, katulad ng discussion natin, kung na-follow nyo, you would have been able to buy here at sa resistance 1. Bakit? Kamo? Dahil ito yung sinasabi natin last time na may parabolic SAR. So, last time, kasama to sa discussion natin, nakita na natin tong isang signal dito, no? Signifying na good run or good momentum na maaari pang masundan. So, maaaring magtuloy-tuloy pa ito pataas dahil dalawa na sila.
So, for our MACD and RSI, ayan, nag-cross na pala guys, no? So, uptrend pa rin, no? Kung masustain niya yung pagbasag niya sa resistance, mag-uptrend dahil very strong buying momentum tayo dito, nag-cross na, at mataas yung angle niya. Nag-cross na blue over red, strong bullish momentum. Dahil uptrend and then good volume. Okay? However, be very careful, no? Dahil malapit na siya sa overbought areas. So, kung tumaas man banda dito, bonus na yan. Ano po? Dahil, ito yung area natin, oh. Sige, asa na yung brush natin? Ito na lang yung allowance area bago mag-overbought. Although, there are instances na umaabot pa nga yan, pero again, bonus na yon bago magkaroon ng pullback. Dahil mataas-taas na rin ang itinaas nito, no? Although, bullish pa rin tayo sa kanya ang ating bias, sabi ng ating indicators. Next one is Sirtec. Should be Sirtec, pero nag-refresh na naman at bumalik kay MM. Lagay na lang natin. Tech. Okay, for Sirtec, bago tayo pumunta sa buy day, no? Check muna natin yung buy month. Dahil mapapansin natin na Sirtec talaga, hindi siya ganun ka-volatile these days. And kung papasok man tayo, malamang long term yun. Medium to long term, no? So, tingnan muna natin yung trend. This is the trend mula nung last year. So, mula nung January 18. So, dyan kasi nagsimula yung kanyang downtrend. Tignan natin. So, atin natin yung kandila. Okay. Banda dito. Ayusin na lang natin. Sakto natin dito. Ayan. So, as you can see guys, no, makakita tayo ng downtrend dito. But, in the month of January 1, binasag niya ang 1-year downtrend. So, nagkaroon ng price movement. And if you would ask, asan na nga ba tayo ngayon sa ating long term? So, you can see nandito tayo sa 8.19 currently. And ito lang naman ang kanyang price action or ang kanyang movement bago siya nagkaroon ng strong upward rally. Ano po? So, it take a few months, no, bago nagkaroon ng ganyang kataas na rally. So, looking at the long term, we are still doing good for now, no? Dahil uptrend pa nga at hindi pa bumababa sa ating support levels. Now, let's go to our day. So, ating day time frame naman, makikita nyo na naging very important support and resistance na itong 8.20. Sakto natin. So, kapag magbabago kayo ng line, no, kung gusto nyo masakto, punta lang kayo sa settings. Ayan, siguraduhin yung mabilis ang Wi-Fi para lumabas kagad. Ayan. So, lagay nyo 8.20 para sakto, coordinates, ayan. So, ito yung support natin. And ngayon ay resistance. Bakit kamo? Dahil dito po, ayan, kitang-kita nyo po, dito po yung significant natin na nag-stock ang prices. Ayan. Okay guys, kahit dito makikita natin, no? So, history repeats itself talaga. So, kung mapapansin natin guys, meron tayong spinning top, candle red, dahil hindi natin, indecisive ang market, ano po? Although, very important to na 8.20 dahil kapag taas dyan, maaaring magtuloy-tuloy na ang kanyang uptrend. So, tignan natin ang ating ALMA line at ang ating MA. Ayan. So, makakita tayo ng cross, guys, no? Alisin muna natin to dahil ang sakit sa mata ng aking drawing. Makakita tayo ng support, ang ALMA natin magko-cross above MA. Ayan po. Mag-uptrend. Although, very minimal lang yan. Hindi natin pwedeng gamiting indicators yan, or indicator. Pero kung mapapansin natin, in the past, makikita natin na kahit mababa lang yung strong action, makikita natin na nung nag-cross, dito banda, nakita nyo, nag-cross yung ALMA natin, ALMA line, the golden one, above the MA, nagkaroon ng significant price
movement pataas. So, maaaring yan na ulit yung tinitignan natin dito, no? So, bilugan ulit natin para mas madali nyo makita. Ayan, waiting for the cross if mag-sustain. And, tingnan natin ang ating par, ang ating Ichi, ang ating Bollinger. Ayan, so guys, nagko-constrict pa rin, no? Process of sideways movement pa rin to. Si tech natin, given na itong blue waveform natin, nasa Bollinger Band, within the band siya, syempre, and nagko-constrict. Kung makikita nyo, eto banda, para mas madali maintindihan si Bollinger Band, no? Ayan, no? Nagko-constrict, paganto, ayan. So, tago na natin. For our Ichimoku cloud, ito yung cloud, yung kulay green, no? Kaya ito yung kulay green na cloud, no? So, kaya natin sinasabi na mahalaga na nasa taas, mataas niya itong 8.20 dahil yan nga yung support, resistance natin. And ngayon na nasa taas na siya ng cloud, ibig sabihin, provide yon ng clue para magkaroon tayo ng bullish movement. However, dinisin natin, baka may okay, technical difficulties. Okay. So, tago muna natin to. Minsan, very tagun-tago kasi yan. Alisin naman natin itong indicators natin dito, no? Ayan. So, wala pa naman. Wala rin yung indicator. Okay. Ayan. Downtrend pa rin kay sa ating parabolic star, hindi pa rin siya convinced, no, na magkakaroon to ng uptrend. However, lumalapit na siya sa ating price action. And kapag lumalapit, katulad nito, lumapit siya sa price action, yung tuldok na SAR, is nagkaroon na siya ng signal pababa, uptrend. Okay? So, indicators, interpretation din yan. So, for our MACD and our RSI, so, as you can see guys, no, makakita tayo ng MACD cross, although hindi pa siya nangyayari. Abang-abang tayo dahil nagko-converge na and meron na tayong higher low. Although negative pa ang ating histogram, dahil nasa baba pa rin siya, negative pa rin, mapapansin natin na nag-a-uptrend. Ano po? Kapag nag-close yung dalawang yan, naging blue over red. For our RSI, as you can see, this is our resistance. Immediate resistance to break. Dahil meron tayo dito, and dito na resistance. So, kung gagawa tayo ng trend line, very converging yan. Ayan, tingnan natin dito. And then, another trend line here. Ayan. So, kung makakita tayo, bullish yan guys, no? Kung within siya ng dalawang ito, ang movement ng RSI natin. So, sige, drawing nga na natin. So, kung magmo-move siya dito, basta mahalaga within lang siya dyan, and then panipis na panipis until magkaroon ng breakout. So, ganyan yung patterns na to watch out for. So, okay, now let's go to MWC. Maynilad. Wow, very strong, no? 8.65% increase today. And after nung Friday, niretest niya yung resistance 1 and on its way to resistance 2 with a very bullish Marubosu. Yan ang type candle natin and almost times 3, no? Kung makikita natin ang kanyang volume. So, check natin if nag-a-agree si SAR. So, more or less, tingnan naman natin nag-a-agree to, no? Bollinger and Ichi. Ito muna tayo sa tatlo. Yan, nag-a-agree siya guys. Kung mapapansin nyo, nasa baba ng candle ang ating signal for SAR, signifying na tulak pataas. And then, ganun din, nasa taas din siya ng ating Ichimoku cloud. Ito yung cloud, nasa taas din, pataas din. And then, ang ating, tago natin yan, ang ating Bollinger Band, pansinin nyo yung kulay blue, pataas ng volatility. So, ito na yung strong price movement action after niya mag-constrict dito sa areas na ito.
So, check natin, asa na ba tayo in terms of MA? Tago muna natin yung mga yan. So, for MA, pag nag-check kayo, ano yan, usually 50, 100, and 200. So, tignan natin sa 50. Kung significant na, okay, pwede na rin. Check natin sa 100. Saan na yung 100? Okay. And then, check natin sa... Mamaya tuturuan ko kayo paano i-interpret yan, no? Sa mga hindi pa, interpret natin yan. MA200. Okay. Wow. So, very bullish tayo dito, no? Kay Maynilad. Bakit ka mo? Dahil yung MA50 niya, alisin natin itong drawing natin na dilaw. Isa pa. Yung MA50 niya, eto, yung kulay blue, cyan. Cyan blue natin. Ayan. Nag-cross above MA100. Signifying talaga ay bullish momentum. Bullish na galaw. So, dito nagsimula yan. Guys, kung mapapansin nyo, dito siya nag-cross. And yan, dito nagsimula yung rally. And then, kapag nag-cross itong MA50, tsaka dito sa MA200 natin, golden cross yan, guys. Another strong price bullish movement. And kung mapapansin nyo pala, guys, no, today, no, nag-break ang kanyang MA200. Ayan po, itong line na to, na-break niya, no? Signifying another bullish price action. So, tignan natin kung kay MACD, ang kanyang good pa rin ba ang momentum? Very good pa rin ang momentum natin. Very sharp. Blue over red. And super high, no? Higher high ang ating histogram. Positive na positive. Tirek na tirek. However, ito ang lagi natin titignan. So, sabi natin, ay, maganda pa pumasok dito dahil uptrend. Diba? Puro uptrend, no? But the real question is it already overbought, no? Is it time kung babaksak na ba siya or hindi pa? And yan ang ginagamit na indicator dyan ay si RSI. So, kung makikita natin, guys, it is way above our 70 line. So, ito yung line, oh. And kung makikita natin, overbought na siya. Meaning, it's time na para yumuko. So, kung aangat man siya, mas aangat pa siya, is bonus na lang yon. Okay? So, inaantay natin yumuko siya para magkaroon ng price reaction and then mag-resume ng trend. Okay? So, kung sa mga gustong pumasok, right now, dahil napaka-bullish, baka magkaroon pa ng other breakout, be mindful of the RSI dahil overbought na siya. Next one is FNI. Wow! Another stock challenging or retesting the resistance to and actually it way above. So, nagkakaroon na tayo ng ng double high. So, eto. Kung may bottom low tayo, ito yung bottom high natin. Ayan. So, tignan natin kung asa na siya sa ating MAs. So, for MA50, it's way. Ayan, MA50 acting as a support in the support 1. Kaya naman napakatibay ng support na yan dahil may basbas ni MA50. And our MA100 broken. Nagkakaroon pala guys ng possible na golden cross again. Ayan, no? Magko-cross MA50 above the MA100. So, uptrend pa rin, guys, ang bias natin dyan. Plus, take note of this very good volume. Almost times 3, times 4, no? Very bullish. Check natin si MACD, si RSI. Damay na natin si BB, si ICHI, at si SAR. Okay, magulo na. Magtatago muna tayo ng MA. So, kung makikita nyo guys, na ito yung ating parabolic Bollinger Band. Ayan, so, nagtatry siya mag-constrict, however, pataas pa rin. So, tumataas ang price volatility and the price is way above the Ichimoku cloud. Itong Ichimoku cloud natin, yung kulay green dito. So, way above yung candle niya, signifying a
bullish. Very bullish pa rin tayo sa kanya. And then, tago na natin yung mga yan. Tingnan natin si SAR. Ayan. Ayan, nagpakita na guys, oh. Sakto sa bilog. Nagpakita na ang ating unang line. So, maaaring masundan pa ito ng consecutive na upward movement. Dahil, ayan, strong indicator natin for trends ay ang SAR. And may tuldok na siya pababa. Katulad nito, meaning to say, upward. Okay? Although nasa resistance siya, tignan natin kung mag-hold yung pagbasag niya. For the MACD, still good. Upward pa rin. Meron nakakarating lang ng ating higher high. And sobrang taas ng, ayan o, ang taas ng angle ng blue over red. So, we are expecting another high from this stock. So, nakita na natin siya in the past dito, no? And then, kung makikita natin, still, meron pa rin siyang little room bago siya overbought. Yan, ito pa yung room natin, ito yung resistance natin. So, possible na umangat pa yan bago magkaroon ng pullback sa resistance. Though medyo matigas tong resistance natin dito. So, kung bibili man kayo, kung balak nyo mag-entry atop of this price action, maging mindful na lang tayo ng RSI, no? Dahil baka abutan tayo ng pag-overbought niya and take profit ng mga nakabili sa mababang halaga. Now, let's go to our PSEI. So, ang ating Philippine Stock Exchange Index. So, it is the second day na nagkaroon siya ng the third day na nire-retest niya ang resistance 1. However, we can see another pattern here. Is this an evening star? More likely evening star ito. So kapag nagpakita yung ganyan spinning top candle near the resistance after an uptrend, maaaring makakita tayo ng strong downtrend ng market. And ito nga And may papansin natin, meron na tayong red candle today. Nagsisignify yan na kino-confirm niya ang ating downtrend or reversal. So check natin ang ating indicators ulit. Go for the Ichi and PAR. Ayan. Yan lang muna. Makikita natin, may signal pa rin tayo for uptrend. Ayan pa rin yung tatlong SAR. SAR dots. Stop and reversal dots. Nandyan pa rin. So, mahalaga na mag-sustain siya or ma-break niya itong resistance 1 para ma-cancel itong evening star pattern nito. Although, above pa rin siya ng ating Ichimoku cloud. Meaning, bullish. Ayan guys, so ito yung Ichimoku cloud natin na support. Okay, for our MACD, magko-cross pero parang lumayo, no? Nag-shy away yung dalawa from divergent, medyo nagkakaroon ng convergent dito. So, dahil nga nasa resistance and nagkaroon tayo ng red candle dito. Otherwise, is magkakaroon tayo ng upward movement. Mahalaga na mabasag niya yung resistance 1. Kung makikita nyo sa histogram, although negative, meron na tayong higher low. Paangat na ang ating at maging positive na yan. Kung magtutuloy-tuloy uptrend, ha? Hindi po tayo manghuhula para malaman. Meron tayong indicators to guide us. Ito ang kanyang immediate resistance na kailangan niyang ma-break to resume an uptrend. Dahil ito, given na yan, bumaba dyan. And nung lumapit lang siya dito, nagkaroon din tayo ng downward movement. Okay? Now, let's go to our second to the last stock, MAC. Ayan, kung may papansin natin, no, ang discussion natin dito last time is magkakaroon siya ng sideways movement around this area. And true enough, sideways movement, spinning top pa rin. So, ganun pa rin. Pagitan ng support, pagitan ng resistance. But let's check what our indicator says. So, for MA muna tayo, no? For what I can remember, MA 100 ay tayo nandito. Sa gitna ng dalawang to. That's why matigas siya. Or dyan nagko-consolidate or sideways movement. Ayan. Tama tayo guys, no? Ayan nga po ang ating MA 100. Working or nagsisignal siya as our support. 6.14. So,
That means na matigas tong support na to, no? Good. So, kung bibili tayo, magandang bumili sa support na yan dahil well-tested, well-tried, and well-tested around these areas. Okay? So, check naman natin si PAR. Isa-isahin na lang natin yung check para hindi magulo, no? Ayan, downtrend pa rin dahil hindi niya pa nababasag itong resistance 1. Nasa taas pa rin yung parabolic dots natin. How about Ichimoku and BB? For our Bollinger Band, as you can see, dahil nagsa-sideways movement siya, ito yung band natin kulay blue. Nagsa-sideways movement siya, so nagkakaroon ng contraction ng band. And kung mapansin nyo, nasa taas pa din siya ng ating Ichimoku cloud. Sabihin, bullish pa siya. However, if mag-continue man siya ng kanyang sideways movement, ayan, papasok ulit siya malapit sa cloud, dito sa cloud na ito. Ayan, no? Kung hindi niya pa mabasag itong resistance anywhere, anytime near the future. So, check na natin si MACD and RSI. So, for this, medyo nagko-converge, no? Although malayo pa yung spot, malayo pa yung gap, still worth looking for. Ayan. Although negative pa siya, no? Meron tayong counting higher low dito. Saan na yung trend line natin? Ayan. Meron tayong higher low. And although good room pa bago mag-converge. Malamang mag-converge yan pagtaas niya sa resistance 1. And then for our RSI, still good room bago maging overbought. Malayo sa oversold. And dito pa ang kanyang immediate resistance. So kailangan niya munang mabasag yan. Although hindi naman ganito kalakas tong resistance sa 57 level, no? Dahil isang beses pa lang siya natetest. Dito ang medyo malakas sa level na ito. 2 times siyang natest sa 65 levels. Round off na lang natin. Okay? And for our last stock of the day, Italpinas Development. Ayan. So, meron tayo ditong sideways movement in the past few days or weeks. Check natin ang ating indicators. MACD, RSI, Ichipar, tsaka BB. Okay? So, for our MACD muna tayo, no? Mukhang magkakaroon ng cross pababa ng momentum. Ayan, no? Kita-kita natin, mukhang magkakross pababa ng red over blue, signifying na maaaring magkaroon tayo ng negative na histogram. Ayan, no? Pababa. Ibig sabihin, mas mananaig ang seller, malalakas ang selling pressure, no? Ang selling momentum at hihina ang ating buying momentum. So, maaaring bumaba pa ito sa near ating support 1 or support 2. So, for this one, nauntog siya sa ating resistance. Kaya nag-downtrend, hindi niya kinaya. Ayan, dahil dito, kaya resistance natin yan dahil dito. Dahil dito, sa dalawang yan. Okay? And ayan, no, kung makikita nyo, hindi niya kinaya ng immediate resistance. Ang immediate support kung saan siya dadamputin ay dito, sa near the 49 level or almost 50. Watch out for those levels, no? Usually, maganda i-plot yan habang nagte-trade. So, punta naman tayo dito. Tago natin. Caesar, ayan. Kung mapapansin nyo guys, within siya, ayan, nagko-constrict ang ating band. Dahil nga nagsa-sideways movement ito. So, hindi siya ganun ka-volatile. For our SAR, convinced pa rin siya na nagkakaroon pa rin tayo ng bullish momentum. Dahil dito. Meron pa rin tayong signal na paangat pa rin siya. And it follows the trend nga naman. Ayan o, follows the trend pa rin. Still good pa rin naman. And then, for the Ichimoku cloud, since nasa taas siya ng ating, tago muna natin to, yung mga drawing natin. Nasa taas siya ng ating Ichimoku cloud, as long as hindi siya bababa ng support or mag-attach ng support, we are still good for sideways movement. Okay, tago na natin ito. Check natin asan na siya sa MA. So, sa moving averages natin,
It's MA100, yung golden, and itong ating magiging MA50. Palitan na lang natin, parang gusto ko ng white. Tapos alisin natin yung Ichimoku Cloud, and as you can see guys, no? Kaya naman pala sideways movement siya dahil MA50 nandito siya, nagdidikit halos sila, and MA100 acting as a resistance, MA50 as a support. That's why expected natin price action would move sa gitna ng dalawang ito, support and natin, bago magkaroon tayo ng strong price movement. And as you can notice, still not that good pa rin ang volume niya. Ayun guys, so I hope may nadagdag po tayo sa ating technical analysis. If I was able to contribute anything, please don't forget to subscribe and share this video especially to your loved ones na gusto nyong ma-educate sa ating stock market. Thank you so much and may the Lord bless you all.